Hello, good morning po, good morning. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa bahay ni, anong pangalan nanay? Virgie de la Cruz. Virgie, ni Ate Virgie de la Cruz. Yan po si Nanay Virgie de la Cruz. Ayan. Nay, ilang taon na po nanay? Sino? Ilang taon na po kayo? 64. Oh, si Nanay Virgie de la Cruz ay nasa 64 years old na po. So siya po ay senior na. Ayan po ang Yuda na kasi ako eh. ayan po. Wala na ang asawa ko. Apo. Si Nanay Virgie ay wala na pong asawa. Siya po ay single mom na po. At nagkaroon ng ilang anak na Sino? ilang anak niyo. Ano, nabing isang anak ko, bawang. So, 11 daw ang naging anak niya. Ilan na pong may pamilya ngayon na? Ilan na sila may pamilya? Yun ang pinakabunso yan dito kong lalaki. So, yun na lang ang walang asawa. Oo. Oo. Nag-aaral yun. Saan nag-aaral si Marcelo? Ilang taon na yung bunso niyo, nanay? Ilang taon na siya? 15? Oo. Sa 15 years old na. Okay, medyo okay. Si Nanay Virgie ay dito lang sa bahay niya. Pero may kasama po si Nanay Virgie, si Roslyn. Ito po si Roslyn. So, pupukusan ko lang po ang bahay ni Nanay, ha. Yan po. Oo. Hello, Roslyn. Yan. Yan po. Nahiyang magpa-interview si Roslyn. Yan po. So, yun, no? Yun ang bahay ni Nanay Virgie. Yan po. Ito sa anak niya. Ang bahay na ito. Apo ko yan. Yung bahay na yan. Hanggang po yan. Manugang. Yung bahay daw na ito nakatabi ay sa manugang niya. Yan po. Yung katabi ng bahay ni Nanay. Medyo ano na po ito? Si ano yun? Opo, medyo parang tutumba na po. Ayan po. Ayan. Ayan po siya. At saka kung mapapansin niyo po yung bahay ni Nanay Virgie. Ayan po. Nanay, pagka umuulan ba, Nanay, hindi ba kayo nababasa dyan? Pagka umuulan, Ano nga kami na. di ba kayo nababasa pag malakas ang ulan? Mabasa kami dyan ng mga ano yung ano eh. Yung kaano ano. Manggi. Hindi. Ayun, pag malakas ang ulan. So, mga kaibigan, hindi po si Nanay Virgie safety. So, pagdating ng yan pong bahay ni Nanay. Pagdating ng masamang panahon, yan po. Pwede po siyang mabasa, kaibigan, mga kababayan po. Ayan po ang bahay ni Nanay Virgie, oh. Oh, ayan. So, mga kapatid, sana matulungan po natin si Nanay Virgie. Siya po ay nag-iisa na lang, kundi yung apo na lang niya ang kasama niya sa bahay at saka yung bonsong anak. Yung mga ibang anak niya po ay mayroon na kanya-kanyang pamilya. Yan po. So Nanay, ano bang ginagamit yung ilaw dito pagdating ng gabi? Yung ano. Kuryente naman. Mayroon din kayong kahit paano, mayroon silang nagbibigay ng liwanag. Sarili nyo ba kuryente? Nakikikabit lang? Sarili na.
Ayun, buti naman mayroon pang maliit lang naman binabayaran nanay, ano? Maliit lang. Tubig. Ayan, tubig namin. May sarili rin kayang tubig. Oo. So, yun po mga kabayan, yun pang iniingatan ni Nanay Virgie, yung kuryente niya at saka yung tubig na hindi siguro malampasan yung pagdating sa bill. Kasi mahirap yung wala ka ng kuryente, wala pang tubig. Sa pagkain na, kumusta naman? Sa pagkain mo? Ayos naman yun. Ah, May nagbibigay naman yan. Basta mag-antay lang ako, binibigyan ako ng ano. sino mga nagbibigay nanay na mga kapitbahay, mga kaibigan? Yung mga na gawin ng ano, galing ng mga galing sa simbahan, sa pigilan. Mga anak mo ito, ano, nagbibigay. So, pera na o pagkain, groceries? Binibigyan ako ng pera niyan. Pera na daw, binibigyan si nanay ng pera. Minsan mga pagkain. Kahit. Ayun. Ayun. Kaya natutuwa rin ako pagka gano'n na may nagbibigay sa akin. Ipag-pray nyo na lang ako sa Tailo. Yan. Si Nanay Virgie ay napaka-religyoso. Laging nakabanggit sa Panginoon nating sa may kapal at ito'y talagang nakakuan siya, nakadaing doon sa ating Panginoon. Kay Lord. Opo. Hindi mo na po mabayan ni Lord. Ayun. Basta nakaano ko kay Lord. Ayun. Si Nanay Virgie ay talagang nakatawag lagi kay Lord, kaya hindi siya pinababayaan. Tama yan ay. Huwag natin kakaligtan ng ating Panginoon. Kasi lahat ng mga problema natin ay pwede na natin idaing sa Kanya o hingi sa Kanya ng ano, para sa kahingahan. Ano? Ayun. Kay Lord. Ay Lord po. Tama. Ay, Lord. Ayun. Huwag kami babaya. Ayun. Basta nasa iyo lang kami. So ngayon ay masaya naman kayo sa ganitong pamumuhay o okay lang? Okay lang ba? Okay lang. Okay lang. Masaya ako pag yung ano sa akin ang mga kaibigan ko. Kung sakasakaling, anong wish mo nanay kung sakaling mayroon sa inyo magmamagandang loob na ating mga kababayan, anong gusto mong iparating sa kanila? Anong sasabihin nyo? Pag-pray nyo na lang ako hindi ako mababayaan. Maliban po doon, yung hiling nyo, yung nais nyo sa buhay nyo, nanay. Hihilingin ko na lang sa inyo kako na pag-pray nyo na lang ako. Huwag basta ako nakadaing sa inyo. Huwag nyo akong babayaan kayo. Sa mga pang-araw-araw, nanay, sa mga pangangailangan sa pang-araw-araw, anong nais niyo, nanay? Hindi. So, kapatid, kababayan po, hindi mabigkas ni nanay dahil sa hindi niya maalaala siguro yung sasabihin niya. Yan. So, kayo na lang po, kapatid, ang mga idol. Sige po. So, ilan ang apo mo ngayon, nanay? Oo. Hindi ko na po. Ang dami na siya. Hindi mo na matandaan kung ilan sila? Hindi ko na matandaan kasi. Sige po. Oo. So, bigla na lang nagdadatingan sa iyo dito para lalo na pagdating ng mga importanteng araw, halimbawa mga Pasko, ganon. Yun, bumibisita dito, pumapasyal sa iyo yun. Siyempre, sabihin sa akin, ano nanay, kumusta na ba? Ayun. Pray mo muna, basta sama-sama tayo pag sa Pasko na lang magsama-sama tayo. Ayan. Si Nanay Virgie, hindi mo makikita ang
problemado. Laging nakangiti ito, si Nanay. Ayan. Naku, Lord. Yan Ako na po. po nagpapre sa'yo. Hindi mo ako pabayaan. Ay, tama yan. At wag mo rin siyang kaliligtaan, tawagin. Di ba ako hindi pa nakakatuwa na pupunta kami ng pudilan nag-ando. Mhm. Nakapagsisimba kami ron basta makapag-pray ako sa kanya. Anong simbahan ba ito, Nanay? Sa pudilan. Soldier of Christ. Oo. Ayun. Ito nga po yung pinupuntahan ng mga taga-Bangkal din na Tapos kapitbahay ko. bibigyan ako ng mga langis. Ayun. May mga langis nga lang. Oo. Yung langis na yon, mabisa yon. Mabisa yun. Opo. Binibili ko sa pulilan na langis. Anong ginagawa niyo doon sa langis? Panghaplas o Panghilot ko sa mga may masakit na Oo. parte ng ating katawan? Pwedeng ihaplas siya, ano? Pagka ano ko sa katawan ko, ayun, yung mga katawan ko na nag-ano ako. Ayun. Kasi dala na rin siguro sa ating pagtanda, minsan nalalamigan tayo. Oo. Kaya minsan masakit ang katawan natin. So, napakabisa po itong yung miracle oil na nanggagaling sa simbahan ng Soldier of Christ. Ito po yung pinakami nila sa Pulilan. Saan banda sa Pulilan na Virgie? Saan banda doon? So, di na natin matandaan yung Opo, yung saktong address. Basta sa bandang Pulilan daw ito, mga kapatid. Bandang pulilan, basta doon, na lang kami doon. Pag nagsimba kami ron, pinag-pray kami. Kahit sasabihin niya, Nanay, dito ko na lang, pila-pila ka lang, basta mag-ano ka na, langis mo, halin mo. Opo. Sabi sa akin, mga ipag-pray ka, ipag-pray mo. Opo. So, yun ba? Nakakatawa yung inaano ka nito. Opo. Mga anong araw ba kayo nagsisimba doon, Nanay? May araw yun, pagka-araw ng pulilan, Huwebes, Biyernes. Ayun. Huwebes, Biyernes po ang araw ng Pulilan. Pulilan. Ayun. Kaya, pray kami dyan. So, yun po ang mga araw ng simba, Oo. Ayun. Si Nanay hindi nagpapahuli pagdating sa mga ganong araw. Napaka-relihiyoso ni Nanay Virgie. So, yun lang ang pinakasandata ni Nanay, yung umano sa ating Panginoon, sumandal. Siya lang magbibigay ng kalakasan at saka lalo na sa pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo natin mga anak niya, bigyan ng magandang pangangatawan. Kaya ko Opo. nag-pray mo lang ako. Opo. Pag-pray mo lang ako kayo. Kaya ako na nag-dumaday sa kanya. Opo. Na hindi ako pabayaan. Ayan po. Sige po. Kaya po minano ko na salamat ko sa iyo. Sige. Isasama ko na rin po kayo sa aking pag-pray-pray. Sige. Tuwa kami pag ano kami kay Lord. Opo. Si Roslyn ba, nag-aaral siya? Oh, Saan po pumapasok siya? yung nanay niya pumapasok sa laguan niya. Si Roslyn nag-aaral. Oh, nag-aaral yan dun sa ano niya. Sa Maynila yan. Sige. So, ngayon walang pasok. Sa Lunes ng pasok, Ayan po. So, mga kababayan, yan po si Nanay Virgie. Yan po lang naman ang niya. So, hindi niya masabi yung kanyang hiling. So, hindi niya maalala. So, yan po. Sandali, Nanay, ha. Ibidyohan ko lang yun. Ito po yung tirahan ni Nanay Virgie. Yan. So,
Itong tirahan ni Nanay Verde, pag umuulan, maaari siyang mabasa. Hindi siya safety. Yan po. At rin katabi na ito ay yun sa manugang niya. Yan po. Parang nakahilig na po ang posisyon ng bahay. Yan po. Yan po ang pinakapasukan papunta sa loob. Yan. Yan po. So, bali ang asawa nito, anak ni Nanay Verde. Kaya, umano muna dito sa tabi niya. Parang nakitirik na rin. Yan po. Yan. Si Nanay Verde lagi nakangiti. Si Roslyn. Roslyn, pwede ba kita ma-interview sandali? Roslyn, Yan. pwede ba kita ma-interview? Nahihiya daw siya. Mahihiyain kasi si Roslyn. Saan ka ba pumapasok, Roslyn? Marcelo? Saan? Abisyo. Anong course yun? Bali, kuwan ka na, second year, third year. Third year college, ano. Kung sana makakuha mo na yung inaasam mong course. Walang makasagabal sa, ano. Hindi ka man nahihirapan. Mayroon ba nag-aano sa inyo ng tuition? Wala. Paano pagdating sa tuition? Mga sahin mo, parang gano'n. Yung mga anak ni Nanay Verde, nagbibigay din. Ayun. So talagang pagdating sa baon, nagbibigay din sila, parang allowance nga. Kasi pamasahe pa lang, pamasahe pa lang talagang magkano na yung pamasahe dito, papuntang highway. So mga kapatid, kababayan, napakahirap ng lagay ng apo ni Nanay Verde. Ito pumapasok pa rin kahit medyo na hirap siya dahil ito nga'y porsigido. Hindi na rin po siya humarap sa camera, mga kapatid. Sinahihiya nga. Pero pinaunlakan naman ako kahit sa kunting panahon sa pagtatanong ko. Opo. Ito dahil siya nga po porsigido makatapos o makuha niya yung kanyang kurso na inaasam niya. Sana walang anuman makasagabal sa kanyang pag-aaral. Ayan po. Ayan po. Hello, good morning po. Na-interview ko lang si Nanay saglit. Opo. Ayan. Yung asawa ni anak ko yung asawa ni. Yan ang bahay niya. Oo. Oo. Si si... Bali, ang anak mo lalaki, Oo. Lalaki. Inchi. Oo. Pumapasok din ito, pumapasok sa trabaho. Yung asawa niya pumapasok sa... Yung nag-waiting. Opo. Waiting yung babae. Opo. Hindi, mabait naman. Yan po. Ang bahay ni Nanay Verde ay mayroong ilalim. Ito po ang ilalim ng bahay ni Nanay. So pag mataas ang tubig, hanggang saan yung tubig, Nanay, umaabot dito? Maabot hanggang dyan ang tubig. Naku. Ang tubig? Oo, bumaba. Kaya nga, Dito sa karsada, umaabot po? Oo. Umaabot. Kaya Ito tingnan mo guys, yung... maabot pa rin dito sa may karsada pala ang tubig. Yung aligi namin na yan. Kaya ang bahay ni Nanay mataas. Oo. Kasi may iwas nga siya sa tubig. Baka sakaling tumuas pa ng yung tubig, pwedeng abutin yung sahig niya. Kaya tinaas niya ng konti.
Ayan. Yan po ang mga poste ng bahay ni Nanay Virgie. Yan po hanggang doon. So yun patubig doon na tinatawag. Buti naman kahit paano yung ilalim ng bahay niya malinis kahit Ganun, nagiging dyan, naabot na dyan sa karsadang niya ng ang tubig, Oo, maabot daw dito sa may karsada ang tubig. Yan po mga Maabot yan. kaibigan. So medyo nakakatakot din pala pagka halimbawa may mga bagyo o masamang panahon, Oo, maaaring tumaas ang tubig. naku. Yan. Pero ito dahil ito ay mataas nga ito kumpara doon sa karsada, hindi na niya maabot yung bahay ni Nanay Virgie. Ito yung pinakahagdan ni Nanay. Pag-apakit doon sa sa loob ng bahay. Ayan ang loob ng bahay ni Nanay Virgie. Yan po. Yan po. Mga kapatid. Yan. So, ayan. Ang loob ng bahay ni Nanay Virgie. Yan sila namamahinga tuwing gabi. Pero mayroon din silang kuryente kahit paano. Hindi naman sila nahihirapan, hindi man daw sila nahihirapan sa pagdating sa gabi kasi mayroon na itong ilaw pa sila kahit paano. Sa pagbabayad ng kuryente, Nanay, sinong sumasagot sa pagbabayad? Buwanan ito buwanan po ang bayad ng kuryente. Magkano binabayaran dito? Kulang na natin, ano yan, mga 2,000 pinabayaan. Ito po yung maabot ng 2,000. So, ang nagbabayad mo. Yun yung nanay, babae sa pulila. So, anong pangalan ni Nanay? Napakabait naman nun. Kinilig. So, what's out doon sa nanay ni Sa anak ni Nanay Virgie, si Ma'am Jenny Lynn. What's out po? Maraming salamat sa pagsuporta sa inyong nanay. Hindi nyo ito pinababayaan sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkain at saka sa mga bayarin sa kuryente. Yan po. Sana pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag niyo pong kakaligtaan ang iyong nanay. Hindi kami wawagpayan. Opo. Siya lang po ang nagbibigay ng lakas para kay Nanay Virgie. Lalo na sa pang-araw-araw. Ayan po si Nanay. Kaya pinag-pray ko na lang sa iyo na huwag niya ako pabayaan. Opo. Ayan. So, yan po mga kapatid, mga kaibigan. So, sana napansin niyo po itong aking video this morning. Sana nagustuhan nyo at subaybayan nyo po ang mga susunod ko pang video. Sakasakaling sana pagpalain po tayo ng Panginoon na maging matagumpay po itong video na ito. At maraming salamat po sa inyo. Sa mga kapatid po natin, mga OFW dyan, mag-iingat po kayo at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ligtas na rin sa anumang mga karamdaman. At God bless po. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po kayo. Huwag po ang kaligtaan. Mag-like and share and subscribe po. Kuya Romeo Vlog. Yan po. And God bless po. Mag-iingat po tayo. See you next later, guys.